It's another day, another journey. Yan, we're at 39 weeks and close pa ang ating cervix, kaya walking tayo with the lab para lumabas na ang baby. Na-realize ko today ay 7-Eleven run today. Kaso iwan kami kasi nalabas si baby. Bale, next year solid na kami. May +1 na kaming tagahakot. Ngayon, ikot-ikot lang kami para matagtag si baby. Ano lang to? Pregnancy update. So, ayun na nga yung update. Kahapon, nagpunta kami sa may hospital, nagpa-check up kami. Kasi, nagtitigas yung tiyan ko. Tapos, medyo hindi ko masyadong ma-feel si baby. Kaya, sino nagpanic? Ako! So, pumunta kami ng hospital para ipa-check ka agad. Naman, okay naman si baby. Naging active din siya nung pina-check namin. Perfect score naman yung BPS niya ulit. Ano lang talaga ako, nag-worry lang. Pero okay naman lahat. Yun lang. Sarado lang pa yung cervix. Kaya ayan, tayo ay walking. Mga ilang kilometers na mag-walk ngayon. 1 lang. May miss ko lang tumakbo. Dati kasi ako lang tumatakbo sa family. Nagpa-fun run. Pero last year, na-convince ko silang lahat na mag-join sa akin. Pati si Labi, na puro sapatos ang binili. Ngayon, ito yung fun run na hindi kami kasama. Nakasad na nakaka-happy kasi happy ako na tumuloy sila, na nagpa-fun run na sila kahit na hindi ako mag-register sa kanila. Yan, naka 2 kilometer din kami mahigit ni Labi. Kaya ngayon ay mag-breakfast kami. At dahil hindi kami kasama sa 7-Eleven run, mag-7-Eleven breakfast na lang kami. Kain na tayo! Coffee! Bago mag-breakfast, magkakape muna ako. Napagbigyan na naman ako. Pwede naman daw, Labi, 1 cup lang. Pwede! Yes, ito na ang ating breakfast. Samgyupsal sa umaga. Parang yung init. So, we are last na. Pero, since malapit ang dumating ang bebe, nag-grocery na rin kami. Online grocery lang, pero for pick up lang kami ngayon para madali ang life. Mula nung, kailan ba nag-third trimester na nag-online na tayo. So, mula na nag-start yung 3rd trimester para hindi masyadong mahirap mag-grocery. Nag-online grocery na lang kami, then pick up na lang. Para mas madali ang life. Ayan, pauwi na kami. Yun lang, pumikap lang kami ng grocery at saka kumain. Okay ba yun? Ang online grocery natin? Okay. Ayun na. Nakatulog ako kahapon sa pagod. Kaya, ayan. Nag-sleep na kami kagabi. Yun yung kwento namin. Punta kami ng ER kasi hindi ko masyadong ma-feel si baby nung Saturday. Sabi kasi nung doctor namin, parang nakapatong na cord sa kanya. Pero hindi naman siya nakapulupot. Pero minomonitor siya. Ayun, chinek namin ang movements ni baby. Kung mabawasan daw, ay pumunta kami kaagad ng ER. As an OA person, syempre, monitor ako. May time na hindi ko siya masyadong ma-feel after ng shift ko nung Saturday na umaga. Kaya yun, nag-decide na kami na pumunta ng ER just to be sure. Kasi mas okay naman na yung safe kaysa mas okay na yung bigyan mo ng peace of mind yung sarili mo. Makampante mo, mapacheck lahat. Kaysa naman yung hahayaan mo lang siya and then brush off lang. So, ayun naman. Ending nun is thank God at healthy naman si baby. Walang anything na nakita. Yung BPS niya is
perfect. Umagalaw-galaw na rin siya nung pagpunta namin ng ospital. Hindi ko rin alam bakit hindi ko siya ma-feel ng umaga. I'm not sure if nanibago lang ako kasi medyo nagkukontak-kontak na siya. Naninigas na yung tiyan ko. Hindi siya ganun kasakit. Actually, hindi siya masakit. Parang ano lang, uncomfortable lang. Pero baka nanibago ko. Kaya hindi ko masyadong ma-feel si baby noong time na yun. Pero at least, everything checked out at okay naman at healthy ang ating baby boy. Hinintay na lang talaga natin siya ng mas. Kaya tatagtagin natin siya pa more. Ayun, na-realize lang namin na ito na yung start ng journey namin ng pag-aalala kay baby. I mean, syempre, diba, pag-pray mo naman lagi sa baby na healthy siya and lumaki siya maayos. Pero, iba pala talaga yung pag-worry ng as a parent, diba? So, ito na yung start talaga na konting makamdaman niya, magkasakit siya or whatever. Lumaki na siya, sugatan siya. Kapag mas lumaki pa siya, naging teenager na siya, hindi siya sumasagot sa tawag mo, diba? Parang, yan na. Mararamdaman na namin yan. And it starts now and until kunin na kami ni Lord ay we will care for our baby boy. So, ayun, tara, kumain muna tayo bago natin tagtagin ulit si baby mamaya. So, ayan, kakain lang tayo. Ewan ko kung naririnig sa camera. Ang tatay ay natutulog pa. Pagkatapos natin kumain, medyo magpapahinga lang tayo ng konti para natin gisingin ang tatay para maglakad-lakad ulit. What I have learned so far sa pregnancy journey na to is yung pa rin, grateful pa rin ako na I chose the right partner. Hindi ko ma-imagine na pagdaanan itong lahat ng wala yung asawa ko. He's been my number one support and wala, it just made everything easier for me. I know hindi ako pinahirapan ni baby. Wala masyadong mga, diba, symptoms ng morning sickness and all, pero iba yung nakaalalay sa iyo yung asawa mo. Iba na may inaasahan ka talaga na asawa mo na pag nagugutom ka, bilang ka ng pagkain and time of day. Pagka medyo may mabigat na task is siya yung umaako talaga. It just made me feel like I'm his queen talaga. And alam mo yung hindi ko na feel na mag-isa ako sa sa journey na to. And syempre, hindi mawawala yung pasasalamat kay Lord kasi iba talaga yung binigay niya sa amin provision, strength. Alam mo yung minsan iniisip mo kung kaya ba namin, mga ganyan. Pero at the end of the day, magpapasalamat na lang kami kasi parang mahihiya pa nga kami mag-question ng anything kasi He's been providing everything ng pangangailangan namin. Hindi lang financially, pero pati yung mga taong kailangan namin or yung mga salitang kailangan namin marinig from our friends, from our family. Binigay natin ni Lord. He is our source of strength talaga, our source of hope. Siya yung source of comfort namin talaga na nag-aalala ka syempre from time to time. Iisip ka kasi agad wala si baby. Alam mo yung dami mong naririnig na kwento, dami mong mga iniisip. Lalo na first pregnancy namin, syempre wala kaming experience, diba? Pero dahil kasama namin si Lord, hindi ganun kabigat sa feeling kasi we know na bless niya kami ng baby and we know na siya mag-sustain kay baby, magpapalaki kay baby at gagawing healthy niya si baby. Ganoon. Also, sobrang bilis ng 9 months. Grabe. Parang dati lang, diba? Kino-confirm lang namin kung totoo talaga si baby. Parang di pa kami makapaniwala. Grabe. Parang dumaan lang yung 9 months. Pero, pagpatak namin ngayong 9th month, kung kailan naghihintay na lang kami ng in-date na kung kailan lalabas si baby, sobrang bumagal yung oras. Kaya, ito na siguro yung point na may mga naiinip na talaga. Although may mga naiinip na
ng ilang months pa lang. Pero ito talaga yung so near yet so far. At saka mas madalas na rin kasi yung check-up. Kaya parang every check-up, so lumabas na siya. Gabi, it's been a journey. Nakaka-humble tong experience na to, and alam ko na pag dumating si baby is mas makaka-humble pa kami sa mga darating na challenges, sa mga, syempre may panibagong personality na nadagdag dito sa aming bahay, panibagong tao na palalakihin namin. May responsibility kami na magpalaki ng tao who will become a husband and a father sa sarili niyang pamilya after ng many years, diba? I know matagal pa yun, pero responsibility namin yung bilang magulang para palakihin siya ng tama. Ayun lang pa naman sa ngayon. Pero yun, naisip ko lang na update kayo dahil malapit na si baby. And I thank the Lord sa ginagawa niya talaga sa buhay namin at ng mga taong nakapaligid sa amin. So, ayun lang muna. Tapusin ko lang ang aking kinakain at gigisingin ko na si Nabi para sa aming exercise.